Good day, everyone, and welcome to our week number 6. And in our topic for today, Leave a Legacy, Makabayan. Uh, we would like to congratulate sa inyo pong patuloy na pag-aaral ng ating pong weekly video lesson, sa ating pong digitalization. At ito po ay isang malaking tulong upang tayo po ay lumago sa salita ng ating Panginoon at sa atin pong araw-araw na pamumuhay bilang isang public servant ay nakakatulong na mag-serve as compass, guide, or instruction po sa ating mga buhay. So let's study the Word of God in 1 John chapter 2 in verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Leave a legacy or isang pagiging makabayan. Yan po ang isa sa mga sinumpaang tungkulin po ng atin pong mga lingkod bayan. So, in our topic for today, Leave a Legacy of pagiging bayan, we have this point number 1. Live for a good name. According to Proverbs chapter 22, verse number 1, ito po ay isang salita ng isang matalinong tao, makapangyarihang tao sa kanyang pong kapanahunan at walang makakakumpara sa kanya, even in this present time. In Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Okay, hindi lamang siya biblical, okay, na maaring magiging batayan natin, and at the same time, a principle, okay? Biblical principle in all aspect of life na mahalaga po sa bawat isa. Okay? So, bilang isang lingkod bayan, okay, bilang isang lingkod ng Diyos, okay, as we all know that we are guided, okay, ng ating pong Panginoon at araw-araw na pamumuhay sa pamagitan po ng kanyang salita. Napapahalagahan po natin una sa lahat yung ating pong pangalan. Okay? So, nakasalalay ang ating mga anak kung sino sila, okay, sa pamagitan din ng ating mga pangalang dinadala. Okay? Pag tinanong kita, no, okay, sino bang mga magulang mo? Okay? Ang lagi nating sagot, ako po ay anak ni Juan. Okay? So, isang mahalagang patunay lamang na pahalagahan natin ang pangalan na mayroon tayo. Live for the next generation. So bilang isang ama, ang layunin natin ay kung anong maipapasa natin, okay, sa ating pong panganak, sa ating pong pamilya. So bilang chief officers, anong maipapasa natin sa ating mga subordinates? Sa mga may tungkuling na ginagampanan, ano bang maipapasa natin sa ating pong mga sasakupan? Live for the next generation. According to Matthew in chapter 19, verses 13 to 14, then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them. Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belong to such as this." So sabi nga, yung kwento na kung saan Jesus Christ during his earthly ministry ay naglilingkod po siya, hindi lamang po sa taong may kapangyarihan, sa mga adults, sa may career, o kaya sa mga young people, even children. Okay? Pinahalagahan po yan. Because naniniwala tayo na ang Panginoon ay may mahalagang layunin pa sa mga batang ito. Yes, in our family members, mga anak po natin, okay, mga bataan, mga pinaglilingkuran natin. So, even in training institutions, yan, may mga nire-raise up ng mga leaders. So who knows na itong mga next generations of leaders ay sila pala ang gagamitin din ng Panginoon in an extraordinary way to serve our country. In Psalms chapter 112, verse 1 and 2,
Blessed are those who fear the Lord, who find great delights in His commands. Okay, blessed po ha. Itong mga taong nagpapahalaga na may mataas na respeto sa Panginoon. Okay? At mayroong kagalakan sa mga kautusan nito. Their children will be mighty in the land. The generation of the uprights will be blessed. Ako, nag-grow up ako sa isang community na sabi nga, walang halos gabay na mga matatanda para itatama kung anong buhay mayroon. I grew up na kung saan gusto ko gagawin, iniisip ko gagawin ko kahit man may mga salungat, kaya may mga hindi nakapag. So in result, bilang isang bata, na sabi nga dahil may gusto lang sa sarili, okay, hindi masyado nagagabayan dahil sa akin ang sinusunod, okay, bilang isang bata. Yan din ang ating mga magulang pero hindi natin kayang papapakinggan. So, kaya bata pa tayo ay sabi nga nakaka-create na tayo ng problema sa community. Okay? So that's why by God's grace, tayo nakakilala sa Panginoon, binabalikan natin ngayon ang komunidad na kung saan, which is nandyan yung mga. So the generation of the upright will be blessed. So hindi lang sa atin ngayon, wag nating pigilan. Okay? Wag nating karangan bilang mga magulang, bilang mga officers, ang blessings na maaaring aagos pa, okay, sa ating mga subordinates. Ang blessing bilang isang magulang na aagos pa sa ating. Okay? A good person, according to Proverbs 13:22, leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. So ito sa pinakamahalagang instruction ng Panginoon sa atin. Principle, great example of the Lord. Even Israelites, sabi ng Panginoon, if you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will curse you. Okay, so and number 3, live for eternity. In 2 Corinthians 4:16-18, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our lights and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Okay? Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, mahalaga po ito, ang salita ng Diyos na pinapahayag through Apostle Paul sa Corinthians, believers, people, na yes, sabi nga, we are not exempted sa mga troubles, temptations, or trials in life. Pero sabi nga, kung ano ang ating mga naranasan, sa buhay sa ngayon, ayan ay temporaryo po lang. Nakikita po natin yan na araw-araw ay pwede natin maranasan. Ramdamin natin, alamin natin. Ay may plano, may blessing ang Panginoon. At buhay tayo na tuloy-tuloy ayon sa Kanya. At ang mga bagay na hindi natin nakikita, besides that's troubles, trials, temptations in life, there is always a blessing from the Lord. Okay, eternally, we're strong. Okay, spiritually, we are blessed. So ito yung isa sa mga instructions sa atin ng Panginoon. Okay? Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Okay, may tatlong pinakamahalagang bagay dyan na huwag nating kakaligtaan. Lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Na ito ang
Sabi nga ang nagpapabagsak sa isang pamilya, isang tao, isang relasyon, isang paglilingkod. Okay? Sabi nga, pag sinunod natin ang kautusan ng Diyos, mahalin natin siya, ano mang pangarap natin, okay, ilapit natin sa Diyos, inseparable din sa layunin ng Panginoon, maging layunin din natin. Sa kalooban ng Panginoon, maging kalooban natin. At maging partner natin sa buhay araw-araw. So alam naman natin na ang mundo ay puno ng pag-ano ng laman. No? According to Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Tayo mag-imbak ng kayamanan. At kung mayroon man tayo dito sa mundo, pinagpapala tayo ng Panginoon, sabi ko nga palagi, use the temporal to gain eternal. The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them, according to Proverbs 11. So we pray. Father God, thank you so much. You brought back all the glory and honor to you. Thank you for this lesson of today. Bless us, Lord, sa aming pong mga kapulisan, aming mga life coaches. Bless our country, our family, and the people we have. Thank you so much. God bless.